Bali, magandang araw. Ako nga pala si Ronald, isa akong inhinyero. Bali, ngayong araw pala ay mag-iikot tayo sa isang ginagawang residential house na may sukat na 100 square meter at 2-story. Ngayon ay ipapakita natin bawat kwarto, bawat detalye ng bahay na ito. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda, kung gaano kapulido, at kung gaano ka-synchronize at kaayos itong ginagawang bahay na ito. Tara! Ngayon pala ay nasa living area tayo o sala sa bahay na to. At may sukat to na 4.2 meters by 5 meters. Malaki na to, maaliwalas at masarap na sa pakiramdam. At kung mapapansin ninyo, may high ceiling. Ayun. High ceiling siya kasi yung second floor na area niya ay naka-open. So, ibig sabihin, kung nakatambay kayo dito sa sala, ay masarap sa pakiramdam o maaliwala sa pakiramdam kasi mararamdaman mo na malawak ito. Tara. Ngayon naman ay nandito tayo sa kusina. Ang kusina natin ay may sukat na 5 meters by 3.2 meters. So, pakita natin. May dalawang bintana. Tapos, may pintuan na rin. So, dito natin ilalagay yung lababo. Mahaba yung lababo natin. Lalagyan pa natin ng refrigerator, lagermanya, mga ganun, mga appliances, maglalagay tayo dyan. So, next. Ngayon naman ay pumunta tayo sa guest room. Ang guest room ay katabi lang ng kitchen natin. So, ang guest room natin ay may sukat na 4.6 by 2.4. So, pahaba yung size niya. Tara. So, ang guest room natin ay may dalawang klase ng bintana. Ito, tapos ayan. Tapos katabi naman ng guest room ay ang CR o toilet and bath. Pahawak. Ang CR natin ay may sukat na 1.3 by 2.9. So dito sa CR ay maglalagay tayo ng shower, maglalagay tayo ng water closet, lavatory, at kung ano pang maisip natin. Ngayon naman ay pupunta tayo sa second floor o sa taas. Pero unang ipapakita ko ay yung hagdan. Pakita natin yung hagdan. Mapapansin nyo yung construction ng hagdan. Masyadong maganda, di ba? Malinis, pulido yung pagkakatrabaho. At dito naman sa ilalim ng hagdan ay maglalagay tayo ng pwede nating maitambak o gagawin natin siyang storage room. Tara, punta tayo sa taas. Bali ngayon ay nandito tayo sa master's bedroom. Ang master's bedroom natin ay may sukat na 3.2 meters by 5.4 meters. So, standard size na to, at dito sa master's bedroom ay marami tayong pwedeng mailagay. Pwede tayong
closet, pwede tayo maglagay ng mga cabinet, at syempre yung king size na kama natin. So ang ating master's bedroom ay may tatlong bintana. Ito ay may tatlong bintana. Isa dito at dalawa naman dito sa side na to. Sige. Bali ngayon ay nandito tayo sa bedroom 1. Ang bedroom 1 natin ay may sukat na 3.4 by 3.7. So dito sa bedroom 1, pwede dito yung mga bata, dalawang bata. At mayroon tayong dalawang bintana dito, kabilaan. Tapos katapat ng bedroom 1 ay ang bedroom 2. Ang bedroom 2 natin ay may sukat na kaparehas sa bedroom 1. Ngayon naman ay nandito tayo sa CR ng second floor. Bali ang CR ng second floor natin ay nakatapat lang sa CR sa ground floor. Ito ay may sukat na 1.4 meters by 3 meters. Ayan, tapos may bintana tayo sa taas. Ngayon ay nandito tayo sa living area ng second floor. Bali itong side na to ay lalagyan natin ng railings. Ito yung high ceiling natin mula sa sala ng ground floor papunta dito sa second floor. Bali open siya at dito naman maglalagay tayo ng railings para mas safe. Ito yung kabuuan ng sala natin. Ngayon ay papunta tayo sa balcony ng second floor. Ang size pala ng balcony natin ay 3 by 3.5 meters. Okay, hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Paalam.